Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon? Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonario. Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan, di umano ng iba. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while, hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the Okay, basis okay, of okay. an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. So, yung tanong, Erika Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yes, Yusek. Erika. Yes, regarding po dun sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal? Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR. Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year? Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong. Thank you po. Follow-up question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun? Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.